salamat po sa araw ko. Salamat sa mga pagkakas namin na hindi po siya mag-isa ng language. At sa mga sandali. At alam mo ang mga namin sa BCC. Start. Mr. Nelson, can you report our attendance for today? Sir, for today, sir, you have 3 absences. Okay, meron tayo ng mga absentees. Pero okay lang yan, magtutuloy pa rin tayo sa topic natin for today. Pero bago tayo magsimula, as you can see sa whiteboard natin, meron tayong mga nakapaskill or may nakikita dyan. Pero tatanungin ko muna kayo, meron ba kayong mga alam when it comes to our body parts, when it comes to our internal body parts? Ano naman yung mga dati na pag-aralan nyo, yung mga lower grade nyo ba? Ano ba nakakalam? Gano'n ba? So, bagus, ano ba? Digestive About digestive system, another. For time meron tayong mga bagong alaman na malalaman for today. So, ang topic natin for today is what we call the endocrine system. Dito nyo nga? Endocrine system ay isa sa mga majors na nakapaloob sa ating katawan ng mga organs na meron tayo sa ating katawan. Sabi dito, learning objectives natin for today is students will identify the major glands of the endocrine system and describe their location and function. So, for today, malalaman natin or ma-identify natin yung mga major glands na meron nga tayo sa ating katawan. Yung mga endocrine system na meron tayo sa ating katawan. We are here to describe the location kung saan sila nakikita sa loob ng ating katawan. Also, students will explain the role of hormones as chemical messengers and how they affect processes like growth. Dito natin malalaman kung paano nakakatulong ng endocrine system sa ating katawan when it comes to growth, metabolism, stress response, and reproduction. And students will also describe how the endocrine system helps in phases by regulating internal body conditions. Kumbaga malalaman din natin kung paano nga ba yung i-help or nagtulong na endocrine system para maintain natin yung mga body organs natin o yung mga nilalabas na energy ng ating katawan. So, meron din isang tanong, what is endocrine system? Ano nga ba yung endocrine system? Sino medyo magbasa? Sige, si Jasper. The endocrine system is a network of glands that produce and release hormones which are chemical messengers that travel through your blood. These hormones control many important body functions like growth, mood, energy levels, metabolism, and development, and then the nervous system which uses electrical signals for quick response. The endocrine system works more slowly, but its effect lasts longer. It's one of the main systems your body uses to keep everything running. So sabi niya ang endocrine system daw is a network of glands that produce and release hormones. So alam niyo ba ang nervous system? Di ba ang nervous system is yung mga organ natin? So ang nervous system daw ay nagbibigay ng signal sa ating katawan kung ano mga brain dapat na igalaw at ano dapat i-release. So ang endocrine system, meron din daw nag-release or nag-produce ng hormones. Yun naman yung tawag sa nag-release ng endocrine system, hormones. Ang hormones daw na yun ay nakakatulong para sa blood and growth, mood, energy levels, metabolism, etc. So, ano nga ba yung hormones? Ang sabi dyan, the body's chemical messenger. Kung tulad ka sa tulad sa nervous system, galing sa utak, papuntang nervous, papunta sa action. Ano nga ba yung hormones? Sabi dyan, hormones, the body's chemical messenger. So, katulad sa nervous system, galing sa brain, papuntang nervous system, and papunta sa action ng ating katawan. So, ang hormones daw, ay katulad lang na nag-release ng nervous system. Hormones are special chemicals that help control and coordinate body activities. They are made in glands and travel through the bloodstream to target organs and tissues. Sabi rin dito, hormones has a specific job. For example, some help with growth, while others control sugar levels or emotion. So, para mas maintindihan natin lalo, alamin natin kung ano nga ba yung iba't ibang klase ng endocrine system. Or ano nga ba yung mga glands na meron sa ating katawan at ano yung mga hormones na nire-release ng each gland.
each endocrine gland na meron sa ating katawan. So ano nga ba yung mga glands na yun sa ating katawan? Ano yung mga glands of the endocrine system? Sabi dito, where hormones come from. So para sa hindi natin, yung hormones, yung chemical ulit signal na nare-release or nilalabas ng glands natin. So the endocrine system is made up of several glands. Maraming lang yung isa. Located throughout the body. These include the pituitary gland, the thyroid gland, adrenal glands, pancreas, ovaries in female, and testes naman when it comes to male. So each gland makes different hormones for different jobs. Even though the glands are small, they are powerful effects on our body. So katulad lang yan ng ibang parts ng ating katawan. Yung utak is through signal, yung puso, papinggan, and yung natin, yung iba pang mga ng body parts internal. Ganun din daw sa may endocrine system. Iba-iba ang endocrine system, iba-iba yung ginagawa, iba-iba yung hormones na ilalabas. So pag-usapan natin yung unang hormone. Sabi dito, ang unang hormones na ating malalaman is yung pituitary. So pituitary, ito yung itsura niya. Actually, ito yung itsura niya. Sabi yan, the pituitary gland is often called the master gland. Ito daw yung master ng mga gland. Sabi dyan because it controls the activity of many other endocrine glands. So mapapansin natin, yung pituitary nakalagay sa ating ng utak. Sabi dyan, it is located at the base sa baba of the brain and it's about the size of a pea. Kumbaga kasi link na siya ng beans. Ganito lang. Yung buto naman, buto lang sitaw. Link lang. So ganito yung itsura niya. Actually, hindi ganito. Pero may nakalagay. The pituitary release hormones that affect growth, blood pressure, and production. So, ang hormone daw na nire-release ng pituitary is what we call ay yung hormone na nire-release ng pituitary ay nakakatulong at nakakapit sa ating paglaki. Yan, paglaki. And doon sa mga blood pressure natin sa ating katawan. So, reproduction is also tells other glands whether start or stop creating hormones. So, pag ang pituitary gland, siya yung nag-uutos sa ibang gland kung paano nga ba mag-process o paano gumana. Siya yung nag-uutos kung dapat ba ituloy o dapat ba i-stop na yung pag-work ng isang gland. So, next, we have the thyroid gland. So, ang thyroid gland, ito yung itsura niya. Sabi dyan, the thyroid gland is found in the neck and makes a hormone called thyroxine that controls how quickly your body uses energy. This is called your metabolism. So, thyroid gland na natagpuan sa natin sa loob ng neck. So, sabi dyan, nag-release siya ng hormone na tinatawag na thyroxine. Nag-control kung paano nga ba mag-release o kung paano nga ba gumamit ng energy ng ating katawan. Or yung tinatawag na metabolism, yung paglaki. So, if your thyroid makes too much hormone, the body works too fast. Kapag madaming nire-release na hormone dito tayo nilagay natin, mas mabilis na ina-adapt or mas mabilis na nabuhay dito sa ating katawan. So, kapag ulitin naman, this works too slowly, mabagal. So, this gland helps us stay energetic, grow properly, and stay warm. Next, we have the adrenal gland. The adrenal gland, ito yung itsura niya. Sabi dyan, the adrenal glands sit on the top of your kidneys. Ayan, sa ano siya. Parang nakaupulan sa mataas ng kidney natin. So, and produce hormones like adrenaline and cortisol. So, these hormones help the body respond to stress or danger or increasing your heart rate, breathing, and alertness. This is known as the fight or flight. So, para mas maintindihan natin, ang adrenal gland daw, yung nire-release na hormone ng adrenal gland is what we call the adrenaline. Minsan kapag nakaka-experience tayo ng nahiya, di ba mas mabilis tayo nag-action or mas mabilis tayo nag-iisip, yun yung adrenaline na lumalabas sa ating katawan. So, kapag sinabi natin ng fight or flight, when it comes to travel, dalawa lang ito nagpipilihan ng fight or flight. Pag sinabing fight, ibig sabihin, haharapin mo or harapin mo yung mga trahedya o yung mga pakanin na pwede dumating sa inyo sa'yo. Pag sinabi naman flight, yun yung aalis ka na lang, kaya na lang kumbaga, iiwanan mo na lang masayang gawin. For example, nagsunog sa bahay nyo, tapos yung mabigat na rin, yung mabigat. Dahil na kayong sunog, mag-isa mo siya nabuhat kasi yung mga adrenaline
magmadali ka. Pero after yung sunog, kapag ibabalik mo na yung ref, hindi mo na mabubuhat kasi mabigat nga. Pero nabuhat mo siya palabas kasi umangat yung adrenaline mo, non-release ng adrenaline glands. Next, the pancreas. Yan. The pancreas, ito yung itsura niya. So sabi yan, the pancreas is both part of the digestive and endocrine system. It produces a hormone called insulin, which helps control the amount of glucose in the body. Kapag sinabing glucose, yung sugar na nililist ng ating body. If your body doesn't make enough insulin or doesn't use it properly, it can lead to diabetes. Isa sa diabetes, sobrang sugar. So sabi yan, kapag hindi daw balance yung insulin na nilalabas ng pancreas, pwede siyang mag-lead into diabetes. So a condition that affects how your body uses energy from food. Kumbaga, kapag masyadong mataas yung insulin natin, delikado. Kapag masyadong naman mababa yung insulin, delikado na. Kaya dapat pantay lang. Kaya dapat healthy yung pancreas natin. So last, we have the ovaries and testes. Ovaries for the female and testes for the male. Sabi yan, in females, the ovaries produce hormones like estrogen and progesterone, which help control the menstrual cycle and support pregnancy. Kumbaga, ang ovaries daw yung nakakatulong sa mga special sa mga babae na nagkakaroon sa mga menstrual kapag nagkakaroon ng tambahanan. And also sa pagkakaroon or pagiging pregnant or when it comes to pregnancy. So in males naman, the testes produce testosterone, which is important for muscle growth. Kapag wala tayo ng testosterone, mabilis yung pag-growth ng muscle natin. So, deepening of the voice, yan, paglalim ng boses, and sperm production. Kapag hindi healthy yung testes natin, ng mga boys or yung mga male, is hindi healthy yung sperm na nilalabas natin. Sabi yan, these hormones also help the body to go to puberty yan. Mabibigyan taon pagdadalaga, ang laki, nakakatulong din daw. At time when many physical changes happen. So, yung mga nangyayari sa katawan natin, paglaki ng katawan, pagbago ng boses, pagkakaroon ng buhok, at pagkakaroon minsan ng mga hindi natin maintindihan sa katawan natin, galing yung pagkagawa yung minsan ng ovaries and testes. So, para sa ating activity, meron akong activity na ihanda. Nakakilin ko kayo sa dalawang grupo. Siguro, group ng boys and group ng girls. Meron ako dito mong ihanda demonstration. Tapos, ang gagawin nyo, meron tayong body parts. Tapos, sa loob ng body natin, meron mga internal. The brain, the esophagus, the lungs, the heart, the stomach, or yung tumor, and iba pa. Tapos, meron ako dito ihanda mga glands or endocrine system natin. So, ang gagawin nyo, ilalagay nyo yung endocrine system kung saan siya makakatuan sa body parts natin. So, simula utak hanggang sa pagbaba. So, kung nakikita nyo kanina, dapat alam nyo na yan. Ito yung sa boys. You have only 5 minutes to finish. Okay, class, tapos na ba lahat? Yeah! Sige, para muna natin, group ng boys, when you represent sa harap yung nagawa niya, kung paano nilagay yung mga endocrine system sa aking katawan. So, check natin. Ano yan? Yung ano po? Secretary. Sa utak. Tapos ito sir, sa pag-business na alam na ako. Tapos ito sir, sa ability sa kasi ito, dito kumapasok yung sa atay. Sa dalawa natin. Kung ayaw. Next girls. Natin yung tama yung secretary, adrenal, sige, okay. Sige, palapakan natin. Dahil yung nakikinig lahat, hindi na tayo magkakaroon ng quiz. Forget na kayo sa quiz nyo. So, para sa ating susunod na meeting, para sa assignment nyo, gusto ko naman magkaroon kayo ng research.
search nyo sa internet or sa or magkaroon kayo ng reflection kung paano nga ba nakakatulong yung food control system sa ating katawan. So yun lang. Goodbye and thank you everyone. Goodbye! Thank you, Sir Sisterio. Sa ating pag-ed, meron ba si Nesan para sa ating person player? Okay, let's pray. Ikaw yung usap ko sa amin today. Pawin niyo po kami naligtas and sana po may natutunan yung mga klase ko. Hindi siya yung kay Amen. Kabasyo! Kabasyo! Bakit?